Maglandfall na po ang Bagyong Santi sa Dingalan, Aurora kaninang alas 11 ng gabi. Pero bago pa yan, damang-dama na ang epekto ng bagyo sa lalawigan. Ilang residente na nga ang sapilitan ng inilikas. Ang sitwasyon sa Aurora, alamin po natin live mula sa saksing si Dante Perelio. Dante, kumusta na dyan? Yes, Vicky, mas mahina na nga ngayon ang buhos ng ulan at hagupit ng hangin dito sa Dingalan, Aurora matapos sa maglandfall kanina ang Bagyong Santi. Pagkagat ng dilim, malakas na ulan at hangin ang humagupit dito sa Dinalungan. Tila patikim ng inaasahang pagtama sa lalawigan ng Bagyong Santi. Ang ilang poste ng ilaw at sanga ng mga puno nagbagsakan. Lumaylay na rin ang ilang kawod ng kuryente, kaya wala ng ilaw sa ilang lugar. Maging ang aming live remote setup, halos tangayin ng hangin. Bago pa gumabi, sapilitan ng inilikas ang mga nakatira sa mga low-lying area at coastal barangay na di pa nakababangon sa hagupit ng Bagyong Labuyo nitong Agosto. Ang kuryente dito papunta dito po sa amin ay talagang hindi pa nangyayaring iba. Ang kuryente namin hanggang pa lang dito pero hindi pa po lahat. Kaya yung iba, yung mga kabuhayan ng iba, yung mga bahay ay talagang hindi pa nagagawa. Siksikan po sa higaan, tapos yung pong tubig, ilaw, tapos po yung mga bata, minsan po yung pagkain, hindi rin po makapagluto gawa ng wala naman pong kalan dito sa school. Ayon sa munisipyo, may supply raw sila ng relief goods pero hindi pang matagalan. Kung ang pag-uusapan natin, yung paghahanda para sa mga projected needs ng aming evacuees, meron kaming nakahanda. Subalit, kinakabahan ako dahil baka ang maging epekto ng bagyong itong Santi, wag naman sana, ay maging singlala o mas malala kaysa sa epekto ng Labuyo. Doon ako kinakabahan dahil kung tutuusin, napakaliit ng financial resources na pagkukunan namin sa Calamity Fund. Pero sa Baler, sinamantala ng ilang gustong mag-surf ang aabot sa 5 talampakang taas ng mga alon. Maliban sa kanila, wala na ang mga karaniwang dumarayo. Ang mga mangingisda naman di na pumalaot. Pagka kasi may palalakas ang alon, di sila nakakalusong sa dagat. So, ang ginagawa ng iba naman siya? Oh, hindi. Yung iba kasi talagang dagat lang ang hanap buhay nila. Iba rin yung hanap buhay sa tricycle lang talaga. Nanonood po kasi ako kanina ng TV. May nakalagay po signal number 3 pero parang wala lang naman po kaya tinesting ko lang po kasi pumasok. Kasi po Teachers Day po namin eh. Ang mga gamit at rescue team ng Baler Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office handa na mula nang itaas ang storm signal number 3 sa Aurora. Inihahanda na rin ang mga magiging evacuation center at mga ospital. Paalalahanan yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa mga delikadong lugar, yung mga nasa coastal communities, yun pong mga malapit dyan sa mga areas kung saan may posibleng mag-erode yung lupa. Ramdam din sa Northern Luzon, gaya sa Isabela ang malakas na hanging dala ng Bagyong Santi. Makulimlim at maulan na roon sa maghapon. Kaya para makasiguro, inihanda na ng Isabela PDRRMC ang kanilang mga gamit pang rescue. Habang ang Magat Dam nagpakawala na rin ng tubig. Hindi na rin pumalaot sa nagngangalit na dagat ang mga mangingisda sa lawag. At dahil sa malakas na ulan, pansamantalang natigil ang parada ng Sports District Meet sa bayan ng Burgos. Sa Dagupan City naman, tinalian ng mga residente ang kanilang mga barong-barong para di tangayin ng hangin. Vicky, sa mga oras na ito, malaking bahagi na ng lalawigan ng Aurora ang walang kuryente. At live mula rito sa Dinalungan, Aurora, ako si Dante Perelio, ang inyong saksi.